Hello guys! Welcome back again to my channel. For today's video, ang video natin nga ito ay magpo-focus tayo sa AUX split type aircon ng AUX, yun nga. Yung mga split type lang, tapos magpo-focus lang tayo dito dun sa mga F series nila. So mag-start tayo sa 1 horsepower hanggang 3 horsepower. Yan. Ang papakita ko sa inyo ngayon ay yung specs lang nila. So punta lang tayo ng konti dun sa specs nila. Tapos after nun punta tayo dun sa bibigyan ko kayo ng idea kung magkano yung consumption nila. Ito, ginawa ko tong video na to para dun sa mga walang idea or naghahanap ng review. So dito kasi hindi ko matatawag na review kasi wala tayong actual na aircon. So, bali, ang gagawin lang natin dito, ipapakita ko lang yung specs niya. Yung konting specs lang hindi yung masyadong detalyado kasi nga madami to. So, mabilisan lang, papasadaan lang natin. Tapos, punta tayo dun sa power consumption. Yun naman lagi yung hinahanap ng mga consumer ngayon, kung gaano ba katipid yung aircon na to. So, disclaimer muna, ang mga sasabihin ko ngayon ay based lamang sa na-experience ko, tsaka nabasa ko, tsaka mga nahanap kong source. So, yung mga source naman na to ay legit naman. Kaya kung meron man akong masabing mali dito o sa video na to, pa-comment nyo lang sa comment section. Kung meron kang question, suggestion, or gustong pagawa ng content, ilagay mo na lang sa comment section. Kung hindi ka pa nakasubscribe, mag-subscribe ka na, i-click mo yung notification bell para ma-notify ka sa mga susunod ko pang mga videos. Yan. So, yan, start na tayo. So, dito ako sa website nung AUX para ipakita sa inyo kung ano yung mga aircon, yung list ng aircon na ipapakita ko sa inyo. Yan, so bali dito, ito yung pumunta ko dito sa products, yan. Tapos sa baba, ito yung mga binebenta nilang mga aircon. So, yan, dito lang tayo, dito sa F series. Yan, click lang natin to. So, yan, bali ito yung mga i-review natin. Start tayo sa 1 hanggang 3 horsepower. So dito sa website nila, wala yung model. So, naghanap ako dun sa Lazada. Yan, eto. Legit shop naman nila. Yan, AUX. Laz Mall. Yan. So, dito na lang tayo. Yan, para kasi ito merong model yan. Okay, so start tayo sa 1 horsepower. So, ito, gumawa ko ng Excel. Yan. So, search natin yung, eto, nag-search na pala ako, sinearch ko siya sa Lazada. Kunin lang natin yung link. Sandali. Close muna natin ang mga to. Yan. Yan. So, punta tayo dito. So, ito yung 1 horsepower niya ng AUX. Ito yung F series lang guys. Yan. So, dito guys, yung price nila, mahal. Nag-search ako sa ibang shop sa Facebook. Yan, nasa 23 pesos lang to. So, dito, 31,000. So, hindi ko alam ba't ganito. Okay. So, siguro, gusto nilang kumita yung mga reseller nila. So, nilalagay lang nila yung price dito para hindi sila dito bumili. Bumili sila dun sa mga reseller nila. Yun lang yung, yun lang yung tingin ko. Posibleng mali ako. O posibleng tama kasi napakamahal Tapos nag-search ako sa Facebook, nasa 23 lang or nasa 21 to 23 yung 1 horsepower ng F series. So ayan, punta tayo sa specs niya. Yan. Ito pala yung model niya. Yan. Yung recommended sukat ng room na pwede itong aircon na to ay 9 to 12 square meter lang. So guys, dapat tama yung pagbili nyo dito Dapat tama yung horsepower na bibili nyo sa sukat ng room nyo. Yun lagi yung sinasabi ko para makatipid tayo sa kuryente. Tingnan natin yung iba dito. So yung warranty niya ay 10 years warranty sa compressor, tsaka 5 years warranty sa spare parts. So ito yung maganda sa AUX, matagal yung warranty nila. Yan. Pero ingat-ingat lang guys, dapat yung seller na pagbibilhan natin ng aircon ay legit na authorized dealer ng AUX para hindi tayo magka-problema sa warranty. Yan.
So, ito nakalagay din dito, great savings on electricity, 31.30%. So, may butal pa. So, 60%, sabi na natin 60%, versus non-inverter. So, yan, makakatipid ka ng 60% versus dun sa non-inverter na aircon. So, yung refrigerant niya ay R32, dual side installation. Ano pa ba yung mga importante dito? Pasadaan lang natin ng konti guys ha. Yan, para makita nyo yung ibang specs. Okay, yan. Ito yung mga features, pero wag na tayong pumunta dito dahil baka tumagal yung video natin. So, may quick cooling, yan. Lagi naman minamarket ng mga aircon yan. Okay. Yan. Okay, wala na. So, ngayon, punta tayo dun sa power consumption para magka-idea kayo. Siya nga pala guys, pasensya na kung matagal tong video na to ha. Sa mga, naboboring dun sa mga pag-ano ko ng specs ng aircon. So, iyan nyo lang, i-forward nyo na lang. Tapos, kung dito lang naman kayo interesado dun sa power consumption, dito na lang kayo pumunta. Kasi ang gusto ko lang kasi na ipakita sa inyo yung mga source kung saan ko kinuha yung mga info, and para lang legit yung mabigay ko sa inyo na info. So yan, ito yung model niya. Yan, sa mga gustong mag-search. So nga pala guys, itong mga to, yung sa Lazada, ilalagay ko sa description yung link kung gusto niyo tignan or kung gusto niyo bumili. So legit yan, AUX, pero mahal lang dito. Kung meron naman kayong mahanap na mas mura, yan, mas okay. So yan, ito yung model niya. Kung nagtataka kayo bakit dalawa yung model niya, may slash dito sa gitna. So ito yung sa indoor, ito yung sa outdoor. Yan. Yung sa mga split type kasi ganito yung model nila dalawa. Hindi tulad ng window type aircon lang. So yan yung refrigerant niya, R32. So good dyan. Yan yung pinaka-latest ngayon na refrigerant ng mga aircon. Yan. Ano pa ba? Yung power input. Yan, ito 800. Yan. So ngayon punta tayo dito sa power consumption. So yan, sa 9 hours na paggamit sa isang buwan ay nag-consume siya ng 108 kWh. Yan. Tapos katumbas siya ng sa peso 1,080. Yan, 1,080. So kung yung power rate sa inyo, ang ginamit na power rate ay 10 pesos. Yan. Take note guys, 9 hours lang to 9 hours tapos na sa isang buwan, 9 hours everyday na paggamit tapos sa isang buwan, nagkonsumo siya ng 1,080. Yan. So ngayon, bibigyan ko kayo ng idea kung sakaling gagamitin nyo itong aircon na to ng 24 hours. So lagay natin dito 24 hours. Yan. Tapos 30 days or 1 month. Tapos yung power consumption sa lugar nyo, let's say sa amin, 10, pero hindi naman 10 talaga. So, lagay lang natin dito sa example na to para lang walang butal. So, yan. Sa 24 hours na paggamit sa isang buwan, ay kinakonsumo siya ng 288 kWh. Ito, kWh to. Tapos, katumbas siya ng 2,880. Yan. Kung 10 pesos yung rate sa inyong lugar. So, guys, itong 2,880 na to, bababa pa yan kasi nga itong aircon na to ay inverter. Depende na lang sa paggamit mo or kung tama yung mabili mo na aircon dyan sa room mo. Kung tamang-tama. Okay? Kaya dapat kapag bibili ka ng aircon, tama lang yung sukat ng room mo dyan sa bibilihan mo ng aircon. Okay? Mag-ingat ka sa ganun. Yan guys, next na tayo. Dito na tayo sa 1.5 horsepower. So, punta tayo sa Lazada. Tingnan natin, check natin kung delete muna natin to. Yan. Kinuha ko ng mga to para mabilis tayo. Kasi kung search ko pa, baka lalong tumugal tong video na to. Yan, 1.5. Yan, ito yung price niya dito sa AUX. Yan, mataas. Dito sa mismong AUX, bilhin na lang kayo sa iba kung meron kayong mas makita na iba. So, ito yung model niya. Okay.
Ilan pa ba dito? So, yung warranty niya, same din. So, huwag na natin, ano yun, sabihin yun. So, pati yung power, ano, savings. Naka R32 din. Okay. Para lang mabilis tayo. Ano pa ba yun nandito? Okay. Parang same din. Okay, yan. So, diretso na tayo dun sa power consumption niya. So, halos naman ang lahat. Ito naman yung gusto nilang makita. So, yan. Yan, check muna natin yung ano, yung model niya. Yan. Ito, 12A2. 12A2. Okay, tama. Okay, guys, yan ha. Dito, naka R32. Siya nga pala, guys, ito ay Department of Energy, yung website na to. So, sa mga hindi pa nakakaalam, yung mga bago lang dito sa channel ko, ito nga pala yung ginagamit ko para mabigyan ko kayo ng estimated power consumption ng mga aircon. Ito rin yung ginamit ko nung ginawa ko yung video ko, yung top 4 na pinakamatipid na aircon, yun yung mga Daikin. So, akala nila na endorser ako ng Daikin. So, hindi ako endorser ng Daikin. Nagkataon lang talaga na Daikin yung lumabas sa top 4. So, gagawa ko nung ibang video, yung nasa baba ng Daikin, o sabihin natin top 9, kasi yung pang top 10 ay window type. So, gawin na lang natin na puro split type. So, back tayo dito, guys. So, ayan, yung power input niya ay 1,300. Yan. Okay. So, nga pala, guys, 1.5 to, ha. Okay, dito tayo sa power consumption niya. Sa 9 hours na paggamit, within 30 days or 1 month, ay nagkonsumo siya ng 175.50 kWh. So, katumbas siya ng 1,755 pesos. Yan, kung gagamitin na rate sa inyong lugar, ay 10 pesos. So, yan. Pero bababa pa yan kasi nga inverter to. So, ngayon, gawin natin 24 hours within 30 days or 1 month. Sandali, ba't hindi siya na gano'n? Okay, ay, mali. Dapat palalagay muna natin yung 10 pesos. Okay, yan. Sorry guys, nalito lang. So, yan. Kung gagamitin mo yung aircon na to sa 24 hours tapos within 30 days or 1 month, magkukonsumo siya ng 468 kWh. So, katumbas siya ng 4,680 kung 10 pesos yung power rate sa inyo. So, bababa pa yan, depende sa paggamit mo. Dahil nga inverter tong aircon na to. Okay? Yan. So, medyo mataas yung ano niya, consumption, pero wala tayong magagawa. Yun yung computation nila, yun yung nakuha no DOE sa pag-test nila. Okay? So, yan. Next na tayo. Dito na tayo. Punta tayo sandali sa Lazada. Lagay ko tong link ng mga to guys sa sa description sa mga gustong bumili. Sandali, mali ito 1.5 at 1.5 to. Ay, mali pala yung hindi pala mismo yung ano diyon. Hindi pala mismo yung AUX yung. So, hanapin natin 1.5. Mali. Punta tayo dito sa shop ng AUX. Hanapin natin yung 1.5 yun. O hanapin natin yung 2. Ito yun. Okay. Yung F series. So, dito lang tayo sa F series. So, kung gusto nyong pati yung J series. So, tingnan natin kung magagawa natin ng video yun. I-comment na lang sa comment section. So, yan. Pasadahan lang natin ng sandali yung specs niya. So, ito yung price niya dito, 44,000. So, bali 45 na yan. Ano pa ba? So, ito yung model niya. Check natin sandali Okay, tama, 18. Okay, 18. So, yan. Yung warranty, magkamukha lang. Pati yung power savings. Yan, magkamukha lang. Tapos, R32 din. Okay.
natin dito sa baba. Okay, parang same lang din. So, punta na tayo dito sa power consumption niya. So, ayan, mabilis lang guys. So, check lang natin yung model niya kung tama. Okay, tama naman. So, ayan, yung power input niya ay, ayan, yung wattage ay nasa 1,760. So, ano to? 2 horsepower to, guys. Ngayon, punta na tayo sa power consumption niya. Ito. Sa 9 hours na paggamit, sa 30 days, within 30 days, ay nagkonsumo siya ng 237.60 kWh. So, katumbas siya ng 2,776 pesos. Kung yung power rate sa inyo ay 10 pesos. Okay? So, ngayon, within 24 hours naman, within 30 days or 1 month, tapos 10 pesos yung power rate sa inyo. So, iba-iba yan, depende sa lugar nyo. Tignan na lang sa bill, nandiyan yan. So, sa 24 hours and 1 month, ay nagkonsumo siya ng 633.60 kWh. So, katumbas siya ng 6,336. Yan, kung 24 hours yan. So, bababa pa yan dahil nga inverter tong aircon na to. Okay, next na tayo. And guys, para lang magka-idea kayo dun sa power consumption niya. Yan. So, ngayon, dito tayo sa 2.5. Abot na tayo sa Lazada. Okay, tingnan na natin, baka meron tayong ma-miss dito. So, yung price niya dito, 53,000. So, 54 na yan dito sa AUX. Mismong shop niya. Yan, tama. 2.5 horsepower. So, ito yung model. So, yung recommended niya na room, 24 to 34 square meter. Sukatin nyo nang mabuti yung room nyo, pati yung heat load na tinatawag. Ano pa? Yung warranty niya, same din. Kamukha nung kanina. Yan. Parang magkamukha lang ng specs. Yung horsepower lang yung nagkaiba. Yan. Okay, so punta na tayo dito sa power consumption. Okay. Check lang natin ng mabuti yung model, kung tama. Okay, tama. Yan. So, naka-R30 dito na din. Yung power input wattage ay 2,300. Yan. Pero bumababa pa yan guys kasi nga inverter to. Tsaka 2.5 to guys ha. So ngayon yung power consumption niya within 9 hours and 30 days, yan, nagkonsumo siya ng 310.50 kWh. Katumbas siya ng 3,105 pesos. Ginamit na rate, ang power rate ginamit ay 10 pesos. So ngayon, 24 hours within 30 days or 1 month, 10 pesos yung power rate. Sample lang yan. So yan, sa 24 hours ay nagkonsumo siya ng 828 kWh. So katumbas siya ng 8,280 pesos. So bababa pa yan kasi nga inverter to. Yan guys. Okay? So next na tayo. Dito na tayo sa 3 horsepower. So ito na yung pinakalas. So punta tayo dito sa Lazada. And guys, mabilis tayo. And kasi nga magkakamukha lang ng specs to, ang pinagkaiba lang ay yung horsepower. Okay. So yung price niya ay 67,499. Yan. Recommended sukat ng room ay 30 to 40 square meter. Yan. Ano pa ba yun dito? So yung warranty same lang din. Pati yung, so halos same lang.
naka R32, lahat yan, naka R32 lahat yan, simula dun sa 1 horsepower hanggang 3 horsepower. Naka R32. So guys, kung meron man akong na-miss dito, paki-correct na lang sa comment section. Yan. So ngayon, punta tayo dun sa power consumption. Yan, check lang natin yung model niya kung tama. Yan, tama naman. Okay. Yung power input, yung wattage niya ay 2,900. Yan, naka R32. Yan, ito yung power consumption niya. Sa 9 hours, sa isang buwan, yan, nagkonsumo siya ng 391.50 kWh. Katumbas siya ng 3,915. Yan. 9 hours lang yan. Pero bababa pa yan kasi nga inverter to. So ngayon, 24 hours. Within 30 days or 1 month. Power rate, 10 pesos. Yan. So sa 24 hours na paggamit, estimated lang to guys ha. Sa 24 hours na paggamit, nagkonsumo siya ng 1,044 kWh. Yan. Katumbas siya ng 10,440 pesos. Kung 10 pesos yung power rate sa inyo. Yan guys. Yan yung power consumption niya. Sana nagka-idea kayo dun sa mga nagbabalak bumili. Nag-search ako ng mga prices nila. Sa Lazada kasi mahal. Tapos nag-search ako sa Facebook. Yung mga nagbebenta. So, make sure lang na yung seller na pagbibilhan nyo ng aircon ay legit na authorized dealer para hindi kayo magkaproblema dun sa warranty. So nag-search ako, ito yung price na nakuha ko. Siya nga pala guys, iba-iba to ha. So yan, sa 1 horsepower ay 23,000. 23,000, sandali, ano lang natin. Yan, sa 1 horsepower, 23,000 yung nakita ko. Yung iba, last year, meron akong nakitang 21,000. So, maghanap na lang kayo sa malapit sa inyo. Tapos, yung 1.5, 26,000. Around 26,000. Tapos, yung 2 horsepower, nasa around 22,000. Tapos, yung 2.5 horsepower, nasa around 40K. Yan. Tapos yung 3 horsepower ay nasa 45K. Okay, yan guys. Yan, ang mga link ng mga to lalagay ko sa description dun sa mga gustong bumili ng aircon or gustong makita yung specs nila. Yan. Kasi dito sa website nila wala yung model kaya hindi ako sure kung tama yung specs na kukunin ko. So nag-base na lang ako dito sa Lazada dahil dito merong model yan. Okay guys, sana nagustuhan nyo itong video na to. Sana nagka-idea kayo. Siya nga pala, itong video na to ay hindi sponsor. Yan, kasi baka kala ng iba dyan dahil AUX lahat ng pinicture natin ngayon sa video na to ay baka kala nila ay sponsor. Okay guys, sana meron kayo napulot sa video na to at nagka-idea kayo dun sa mga gustong bumili ng mga aircon na ganito. Nagka-idea kayo kung magkano yung power consumption tsaka yung ibang specs. So, kung gusto nyo makita yung or lahat ng specs nila, search nyo na lang yung model sa Google para lang hindi tayo tawag dito mapatagal. Okay? Kung meron man akong nasabing mali, paki-correct na lang ako sa comment section. Kung meron kayong question, suggestion, or gustong pagawa ng content, ilagay na lang sa comment section. Kung hindi ka pa nakasubscribe, mag-subscribe ka na. I-click mo yung notification bell para ma-notify ka sa mga susunod ko pang mga video. So marami pa tayong gagawin ng mga videos dyan guys. Kaya subscribe lang kayo para ma-notify kayo. So maraming salamat sa mga nanood na. Yung mga nanonood ng mga videos ko, maraming salamat sa inyo. Sa mga nagko-comment, basta mag-comment lang kayo dyan kahit ano. Kung ano yung mga questions nyo. Kahit na ulit-ulit yan, sagutin natin. Okay guys, hanggang dito na lang yung video na to. Napapatagal na. Maraming salamat sa panonood. Bye!